Narito nga tayong muli mga master upang ipagpatuloy na gisahin ang panibagong web novel, manhwa at anime series ng taong 2024. At ito nga po ang chapter 21 at 22 ng Solo Leveling. Kaya't atin na nga pong kagad umpisahan. Matapos na ipakita na nitong grupo ni na Wang Dong-soo ang kanilang tunay na kulay, matapos na kanilang traidorin itong si Sung Jin-woo at Yoo Jin-ho na inilagay pa nga ang kanilang mga buhay sa lubang napakadelikadong sitwasyon. At ngayon nga ay dito na pagtanto at naunawaan itong si Sung Jin-woo kung ano nga pa ang sinasabing butiki o lizard sa ganitong propesyon. Muli niyang ipinakita sa atin ang nakaraan nitong naturang binata noong minsan ay kinakausap siya ng isa pang nakatatandang hunter. Ayon dito na kung minsan nga raw ay may mga tila babutiking kabilang sa grupo ng mga nagsasagawa ng ganoong trabaho. Totoo nga raw na madalas at hindi na bago sa kanila ang pagkakaroon ng mga aksidente habang nasa loob ng naturang dungeon. Subalit maging ang ibang klase ng mga krimen ay sinasabing nagaganap din dito, na lubang napakahirap papatunayan. Kaya't posible talagang maganap lalo na't walang anumang CCTV na matatagpuan at maoobserbahan mula sa labas. Kaya't walang sino man ang makakapigil sa ganoong klase ng mga hunters. Dagdag pa nga niya na kung ikaw ay mahina, ay madali ka lamang nilang pababayaan at ididispatcha. Ngunit kung ikaw ay malakas, ay mas lalo ka naman nilang pahahalagahan at hahangarin na gamitin ang iyong abilidad. Kung kanila nga daw sasabihin na isa ka lamang basura at nagiging pabigat sa kanilang misyon, ay katulad ng isang butiki, ay kanilang puputulin ang buntot nito at tuluyang iiwan. Kaniya nga daw itong sinasabi sa kanya bilang magsilbing babala dito sa itinuturing na pinakamahinang hunter sa lahat. Kasalukuyan namang problemado talaga etong si Yoo Jin-ho kung papaano sila makakalabas ng buhay. Mga walang hiya nga daw ang mga yon, na dahil lamang sa mana crystals ay magagawa ng mga itong traidorin sila ng ganun-ganun na lamang. Ayon naman kay Sung Jin-woo na hindi na nga daw niya sinubukang pampigilan ang mga ito dahil mula pa noong umpisa ay nailagay na nga daw silang dalawa sa kanilang mga inihandang patibong. Kung kanina nga daw ay sinubukan nilang kumilos ng hindi naaayon sa kanilang gusto, ay alam niyang ang mga ito ay handa ng kitilin ang kanilang mga buhay ora mismo. Marahil iyon nga daw ang nais ipahiwatig ng mga katagang binitawan ni Wang Dong-soo mula pa nung umpisa pa lamang. Dito ay pinuri pa nga niya etong si rank magician na si Gyuwan mula sa mahusay na pagsara ng naturang lagusan. Hindi naman daw ganun kahirap na magawang lumabas sa naturang yungib. Subalit ang pinakapangunahing problema nga daw sa ngayon ay etong nagising na boss ng mga halimaw, na lubangang galit na galit sa naturang pangyayari. Isang araw itong boss na nabibilang sa sirang. Sa kabilang dako naman ay ating makikita etong si Wang Dong-soo na tinatanong ng isa pa niyang kasamahan na kung bakit hindi na lamang nila kanina pinaslang etong dalawa. Sinagot naman niya ito na huwag daw siyang maging hangal, sapagkat oras na nagising ang naturang boss ay papaano nga daw nila magagawang minahin at kunin ang mga mana crystals na naroroon. Ang kombinasyon nga daw ng pinakamahinang E-rank hunter at ng isang D-rank na wala pang anumang karanasan sa loob ng isang dungeon ay literal na walang anumang tsansa na magtagumpay at matalo ang naturang halimaw. Pagkatapos nga raw napaslangin at magpiestahan ng naturang boss, ang katawan nitong dalawa ay saka na lamang nila sasamantalahin at sisimulan ang pagmimina ng mga magic crystals. Kung di nga raw ito gagana ay mapipilitan silang paslangin din ang naturang boss. At isa pa, kung pagmamasdan nga daw ang kasuotan nitong si Yoo Jin-ho ay lubang nagkakahalaga ang mga ito ng milyon. Kung kaya't kapag nabigo silang makuha ang lahat ng mga magic crystals na naroroon ay kanila na lamang ding di umano ay kukunin ang mga ito. At kasabay na kinilatis ang pagkatao nito sa kaniyang telepono. Marahil ang pagbawi sa bangkay nga ng naturang binata para sa lamay nito ang isa sa kanilang pwedeng maging pahalagahan. Ayon naman kay Gyuwan na marahil sa kanilang ginawa ay nagising na at galit na galit etong boss ng mga limaw na naroroon mga master. Dito ay natanong siya ni Wang Dong-soo kung mayroon nga daw siyang tiwala sa kaniyang sarili na harapin at talunin ang boss na naroroon ng mag-isa. Nakaagad namang sinagot nito ng imposible iyon. Kapwa pareho ang kanilang pananaw hinggil sa naturang bagay, sapagkat ayon sa kanila, ang boss nga raw ay palaging isang boss. Kahit ano pa nga raw ang gawin ng dalawang nabibilang, sa mga mababang ranggo ng mga hunters ay walang silbi at hindi na ang mga ito makakalabas pa ng buhay. Habang sa kasalukuyan nga ay patungo na sa kanilang direksyon etong boss na isang dambuhalang gagamba. Mas pinili naman itong si Yoo Jin-ho na lumaban at inutusan nga itong si Jin-woo na tumagos sa kanyang likuran. Ngunit eto naman ay abala sa pag-oobserba sa iba't ibang parte at katangian ng boss ng naturang dungeon.
Nasa ibang level na nga daw ang antas ng lakas mayroon ito. Ngunit kung ikukumpara naman sa mga rebultong naroroon sa Double Air ay isa lamang kahangalan ang naturang payag. Kasabay na dito ay kumilos na nga siya at inatasan si Jinwoo na manatili na lamang sa isang sulok sapagkat ang naturang boss nga raw ay kaniya lamang. Naguguluhan naman etong si Jinwoo sa kakaibang ikinikilos nitong si Sung Jinwoo. Nababaliw na nga daw siya kung kaniyang iniisip na magagawa niyang paslangin ang naturang boss ng mga halimaw na naroroon. Kaniya pa ngang ipinaliwanag ang layo ng ranggo na dapat niyang taglayin upang magawa itong matalo. Ngunit walang tanong makinig sa kaniyang mga pinagsasasabi etong si Jinwoo na alam din sa kaniyang sarili ang naturang bagay. Kahit nga daw dumaan na siya sa prosesong tinatawag na reawakening ay nananatiling mahina pa rin siya sa ngayon. Subalit magkaganon man aniya ay lubos nga daw siyang nagtataka kung bakit hindi siya nakakadama ng anumang matinding pressure na nagmumula dito at nagpapalood sa kaniya dahil sa takot. Kaniya pa ngang naikumpara ito sa mga nagdaang boss na kaniyang tinalo. At kung ikukumpara ito sa mga iyon, ay di hamak talagang mas malakas ito. Magkagayon man, ay mukhang araw lumakas na rin siya at narating na ang punto na maging ang intimidasyon na nagmumula sa isang C-rank boss ay hindi na niya maramdaman pa. Napangiti pa nga siya habang ang naturang dambuhan ng gagamba ay mabilis na tinatahak ang kaniyang direksyon. Aniya ay kasalukuyang nasa level 18 na rin siya at ang isang C-rank boss ay kaniyang abot kamay ang lakas na tinataglay. Sa mga sandali ding iyon ay napuno ng pagkabigla ang mga mata nitong si Yoo Jinwoo buhat sa kakaibang bilis na ipinapamalas nitong si Sung Jinwoo sa kaniya. Natanong nga nito ang kaniyang sarili kung gumana daw ba ang kaniyang isinagawang pag-atake. Lubos nga daw na epektibong sandata etong Rasakas Fang Blade. At iyon nga daw ang rason kung bakit tinatawag na hunter ang isang hunter. Kasunod nito ay kaniyang sinimulan ang kaniyang pangangaso at itinuon ang atensyon dito sa galit na galit niyang boss ng dungeon. Napuno naman ng takot etong pagmumukha ni Yoo Jinwoo at hindi makapaniwala na ganoon ang galawan at lakas ng isang tunay na nabibilang sa mga irang hunter mga master. Patuloy na naging mas marahas ang mga pag-ataking isinasagawa nitong boss ng dungeon. Habang kapapabilis namang kumikilos itong si Jinwoo at dinedepensahan ang lahat ng mga pag-ataking isinasagawa laban sa kaniya. Pahayag nitong naturang binata na napakakapal nga daw ng balat nitong naturang dambuhalang halimaw. Kung kaya't kung talagang nais niyang makapagdulot siya ng pinsala ay kaniyang kinakailangan maging malalim ang kaniyang mga sugat na magagawa. Wala nga daw blind spot ang naturang boss at kada atake nito ay lubang napakadelikado. Kung kaya't kinakailangan niya ng mga ilang minuto pa bago niya tuluyang magawang makalapit ng gusto sa naturang halimaw. Habang sa tindi nga ng kanilang sagupaan ay naiwan namang tulala at hindi makapaniwala etong si Yoo Jinwoo sa bilis mayroon etong kaniyang kasamahan. Nalubos na di makapaniwalang isang hamak na irang hunter lamang etong si Sung Jinwoo. Kagaya ng kaniyang isinumiting dokumento, hindi nga raw ganoon ang galawan ng isang hunter na nabibilang sa ganoong ranggo. Posible nga daw na ito ay isang false ranker. Ayon pa nga dito kay Jinwoo na may ilan nga daw sa mga hunter na kayang baguhin ang antas ng kapangyarihan mayroon silang tinataglay. Kung kanila nga daw nanaisin na ibaba ang antas ng kanilang lakas, ay madali lamang nila iyong maisasagawa pagdating sa ebalwasyon. False ranker nga daw ang tawag sa mga ito. Subalit may isang nakakatakot nga daw na katangian ang mga hunter na nabibilang sa ganong mga klase. Dahil kadalasan nga daw ay mga psychopath o literal na ang pagpatay ang kanilang nagiging paboritong pampalipas oras mga master. Hindi na nga niya alam ang kaniyang susunod na gagawin. Habang takot na takot siyang nagtatanong sa kaniyang sarili kung bakit pa daw ba niya hinangad na sumama sa ganitong klase ng misyon. Sa kabilang banda naman ay napuna na rin itong si Jinwoo na halos 5 hanggang 10 minuto na ang nakakalipas magmula nung magsimula silang maglaban ng naturang boss ng dungeon. Kaniya na nga daw nagsisimulang madama ang pagod habang hindi pa rin niya nagagawang makapagdulot ng malubang pinsala sa naturang halimaw. Sa pagtaas nga daw ng kaniyang pagod ay ang pagbagal naman ng kaniyang pagkilos. Kaya't hindi na nga daw niya dapat pang maaaring patagalin ang kanilang laban. At kung nais nga daw niya di umanong ito ay mangyari, ay kaniyang dapat na nga raw gamitin ang espesyal na abilidad mayroon ng kaniyang punyal. Inobserbahan pa nga niya itong boss ng mga halimaw kung anong parte ang kaniyang kahinaan at napagpasyahan na ang mga mata nito ang pupuntiryahin niya. Ngunit nabigla din itong si Jinwoo nang kaniyang makitang naglabas ito ng kulay berdeng likido at iyon nga ay asido. Ayon pa nga sa naturang binata, kung magpapatuloy niya ang ganito ay mauubusan na siya ng oras. Hindi nga daw siya pwedeng magpaisi-isi lamang na labanan
etong naturang boss ng dungeon. Dagdag pa nga niya na kinakailangan niyang maging mas mabilis pa habang kasabay noon ay inactivate ang kaniyang abilidad na sprint at mas bumilis pa nga ng 30% ang kaniyang angking bilis na tinataglay. Namangha namang muli etong si Yu Jinwoo sa kaniyang nasisilayan. Subalit problemado na rin etong si Jinwoo dahil sa kabila nga daw na mas bumilis na ang kaniyang pagkilos ay hindi pa rin niya nagagawang makatama maski isang solidong pinsala sa kaniyang kalaban. Nagsisimula na nga ding mahalata ang epekto ng pagod sa kaniyang katawan na nagbibigay pangamba dito sa kasamahan niyang si Yu Jinwoo. Ano daw ba ang magagawa pa nitong kasamahan niya? Dahil nga sa bawat pagkilos nito ay mababakas na ang lalim ng kaniyang paghinga at patuloy na tumataas ang bilang at porsyento ng pagod sa kaniyang katawan habang nakikipaglaban. At sa mga sumunod na eksena ay tinamaan na nga siya ng isang malakas na pag-atake na nagpatalsik sa kaniya sa lapag. At bago pa man niya tuluyang makita ang pinto ng kalangitan ay naalala niya ang tungkol sa mga pabuya niyang natatanggap mula sa araw-araw na ginagawang aktibidades at ibinibigay ng system. Kung kaya't dito ay mabilis niyang tinanggap etong reward na status recovery at kaniyang mabilis na muling inatake etong dambuhalang gagamba at sa ngayon nga ay matagumpay na niyang naitarak na ang kaniyang punyal sa isa sa mga mata nitong boss. Nagarang ding inactivate ang isa sa special ability mayroon etong kaniyang sandata. Wala na nga siyang anumang sinayang na sandali at naging sunod-sunod pa ang kaniyang mga pag-ataking isinagawa laban dito sa naturang boss hanggang sa ito ay tuluyan na nga bumagsak at kasabay na muling tumaas ang kaniyang level na tinataglay. Pasasalamat pa nga nitong si Jinwoo na mabuti na nga lamang daw at hindi niya ginagamit kagad ang mga rewards na ipinagkakalob sa kaniya. Dahil kung nagkataon nga daw ay malamang na nalagay na siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Muli namang ibinaling ang atensyon dito kay Yu Jinwoo na talagang di makapaniwalang magagawang matalo ng kaniyang kasamahan na mag-isa ang naturang dambuhalang boss ng dungeon. Nakatitiyak na nga daw siya sa ngayon na isa talagang false ranker etong kaniyang kasamahan. Kung kaya't batay doon ay napakagalang nga nitong nagtanong na kung nais daw ba niyang ilagay sa bag na dala-dala niya ang mga naturang magic crystal na kaniyang nakolekta sa pakikipaglaban. Nag-abot pa nga ito ng tubig. Gayon din, nagsimulang magpiko at minain ang mga magic crystals na naroroon. Habang kapa nagtataka nga etong si Sung Jinwoo kung bakit ganoon magkilos etong kaniyang kasama. Aniya ay marahil tanda lamang iyon ng pasasalamat nito sa pagligtas ng kaniyang buhay. Ngunit ilang sandali pa nga ang nakakalipas, matapos na magpakitang gilas etong si Jinwoo, ay kasabay na muling nagkaroon naman ng isang napakalakas na pagsabog sa bukanang bahagi ng mga gumuhong bato na likha ng grupo ni Hwang Dong-suk. At maaaninagang ang mga ito ay muli nang bumalik para isagawa ang kanilang mga hangarin. Habang kapwa ay pinapakita naman ang kasalukuyang stat, mayroon itong hunter na si Sung Jinwoo mga master. At matapos ang naturang pangyayari, ay kasabay na doon din pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 21 at 22 sa manhwa series ng solo leveling.